Hahabulin ng Department of Transportation ang mga nanguhord umano ng beep cards para sa MRT at LRT. Saksi si Joseph Moro. Siksik ang pila papasok ng mga estasyon. Mahabang pila sa tiketan. At kulang na top-up card. Sa mga kalbaryong ito ng mga suki ng MRT3 at LRT1 ang hulyang hindi na napigil ireklamo ng isang commuter diretso kay Transportation Secretary Vince Dizon. Wala siyang mabiling beep cards para sana iwas pila. May sindikatong bumibili ng maraming beep card sa mga vending machine. Tapos binibenta online ng 300. Yon, kailangan i-crackdown natin. Kaya nakipagpulong na ang kalihim sa kumpanyang gumagawa ng beep cards, bagay na kinumpirma ng kumpanya. Pagtitiyak nito, may sapat na supply ng beep cards at handa sila mag-supply sa mga tren. Pero bukod sa kulang ang beep cards, kulang din ang mga vending machine na naglalabas ito lalo tuwing rush hour. Pinadadagdagan na ito ng kalihim. Ito yung gustong bawasan ng Department of Transportation, yung mahabang pila sa mga vending machine para doon sa mga bumibili ng ticket dito sa LRT, Line 1 at saka sa MRT. Pinuna rin ni Dizon ang mabagal na proseso para sa 50% discount ng mga estudyante at senior citizen na kailangan pang pumirma. Kawawa naman yung mga estudyante. Binigyan nga natin ng diskwento tapos pinapahirapan naman natin. Tingin ko naman makakahanap kami ng paraan. Nasisikipan din si Dizon sa entrada ng mga estasyon dahil sa mga vendor. Kusang nagbaklas ang ilang nasa footbridge na konektado sa mga tren na aminadong iligal ang pwesto nila. Alis kami. Saglit-saglit lang kami dito, sir. Pero may ilang nagsabing may binabayaran silang renta sa Metro Point na namamahala ng mall ng karugtong ng MRT3 Taft Station. 3,000 a day. So 90,000 a month. Ito ngayon, 3,000 isang araw binabayad mo dito. Pasensya na kayo kasi bawal to. Hindi naman sa Metro Point ito. Hindi kaya nga, hindi nyo kasalanan. Ayon kay Dizon, kakausapin nila ang mall management. Sinusubukan rin makuha ng GMA Integrated News ang panig nito. Maglalagay daw ang DOTR ng mga tauhan ng Coast Guard para maiwasan ang pagbabalik sa pwesto ng mga umalis. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Inilunsad po ngayong araw ang Sumbong sa Pangulo website kung saan pwedeng mamonitor ng publiko ang mga flood control projects sa buong bansa. Ikinababahala raw ni Pangulong Bongbong Marcos na 15 contractor lang ang nakakuha sa 100 bilyong pisong halaga ng mga proyekto o katumbas ng 20% ng kabuang pondo. Saksi si Marie Zumali. Uulan, babaha. Huhupa ang tubig at kapag muling umulan, uulit lang ang proseso. Pero minsan hindi pa nga nawawala ang baha, madaragdagan na naman. Kaya maraming napapatanong, nasaan ang mga flood control project? Nagparinig pa nga si Pangulong Bongbong Marcos sa huli niyang State of the Nation address, saan niya'y mga nagsasamantala. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Batay sa paunang pagsusuri, sabi ng Pangulo ay aabot sa mahigit 545 billion pesos ang inilaan para sa halos 10,000 proyekto kontra baha sa buong bansa mula Hulyo 2022. That is a very big number by any measure. That is an enormous number. At ang ikinababahala ng Pangulo, tila na corner down ng 15 contractor ang tinatayang 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto o 20% ng kabuoang pondo. This is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na contractor. Sa 15 na contractor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. That for me was the one that stood out very much. 5 of these contractors had projects in almost the entire country. So those are the ones that immediately pop out na sa aking palagay ay kailangan natin tignan. Tinukoy din ng Pangulo ang pangalan ng 5 sinasabi niyang contractor na may proyekto sa halos buong bansa.
Hinahanap pa namin ang mga kontratistang binanggit ng Pangulo para mahingan sila ng pahayag. Isa pang obserbasyon ay may mahigit 6,000 proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 350 billion pesos na hindi tinutukoy ang eksaktong uri ng flood control na itinatayo. Bukod dito, marami rin daw proyekto sa iba't ibang lokasyon ang may eksaktong magkakaparehong halaga ng kontrata. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. And that is why that is a significant finding already that we have made. Ipinagtataka rin ng Pangulo kung bakit hindi tumutugma ang mga probinsyang may pinakamaraming flood control project sa top 10 na pinakabinabahang probinsya. Now, I'm sure there are explanations for that. We will have to study it further. But you would intuitively say that projects, the areas rather, the provinces or regions, whatever you want to do, whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Sabi ni Pangulong Marcos, paunang pagsusuri pa lamang ito at wala pa naman daw inaakusahan. Kaya tinihimok niya ang taong bayan na makibahagi at magsumbong sa kanya mismo ng kanilang mga nadidiskubre sa pamamagitan ng website na sumbongsapangulo.ph na inilunsad niya ngayong araw. Kasi parang sinasabi ng mga iba, nakikita naman namin, hindi maganda, pero wala naman kami mapuntahan, wala naman kami malapitan. Ngayon meron na, ako mismo. Dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. Pagkatapos niyan, ininspeksyon ng Pangulo ang 2 proyekto sa isinagawang Phase 4 ng Pasig Marikina Flood Management Program. Partially funded yan ng Japan International Cooperation Agency o JICA at posibleng matapos sa 2028 at 2030 ayon sa DPWH. Inutusan din ng Pangulo ang DPWH na pag-aralan ng ibang posibleng containment structures sa watershed ng Sierra Madre. Nagsasagawa na raw sila ng feasibility study at nakikipag-usap sa Japanese government para pondohan ang mga proyekto. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Nagliwanag ang langit sa Baliwag, Bulacan, bunsod ng sunod-sunod na kidlat. Sa time-lapse video na ito na ibinahagi ni News Cooper Evelyn La Peña, pinagsama-samang mahigit 500 larawan ng kidlat mula alas 7:30 ng gabi hanggang alas 9 kagabi. Sa ngayon, minomonitor ng Pag-asa ang Bagyong Goryo na huling namataan sa layong 945 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Posible raw itong kumilos pa west-northwest simula bukas at maglandfall sa eastern coast ng Taiwan sa Miyerkules. At kapag lumapit na sa Taiwan, hindi inaalis ang tsansang mahagip ng malakas na hangin ng extreme northern Luzon. Miyerkules ng gabi, posibleng nasa labas na ito ng PAR. Walang direktang epekto sa bansa ang Bagyong Goryo pero magpapaulan ang habagat at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may kalat-kalat na ulan sa Palawan, Sulu Archipelago at Soxargen. At mas malawakan na ang mga pag-ulan sa hapon. Meron din pong heavy to intense rains na posibleng magdulot ng baha o landslide. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila sa hapon o gabi. 3 patay sa engkwentro ng mga pulis, sundalo at miyembro umano ng Maute Group sa Lanao del Sur. Naaresto rin ang 3 child warrior umano ng grupo. Saksi si June Veneracion. Madaling araw ng Sabado, nang pasukin ng mga pulis at sundalo ang pinagtataguan ng mga teroristang pugante mula sa Daula Islamia Maute Group sa Lumbayanage, Lanao del Sur. Nagkaputukan ng mga tropa ng gobyerno at teroristang grupo. Mabilis lang yung firefight, siguro mga 3-5 minutes, ganyan. 3-5 minutes at nagkaroon ng short din na pursuit. Pagkatapos ng engkwentro, 3 bangkay ng mga miyembro ng Maute Group ang natagpuan. Nasa kote rin ang 3 umano'y child warriors na edad 16 at 17. Lahat sila pawag by warrant of arrest para sa kasong murder at homicide. May mga investigasyon din tayong ginagawa, gaya nitong recruitment ng mga child warriors. Ina-identify natin ang mga recruiters nila para masampahan ulit ng kaukulang kaso. Mas aggressive nga yung mga minor de edad. Probably, siyempre, walang kinatatakutan, walang masyadong discernment pa. So, mas dangerous. Sa puwersa naman ng mga sundalo, isa ang sugatan.
Na-recover ng PNP at AFP sa pinagtaguan ng mga maute ang iba't ibang kalibre ng baril, granada, mga blasting cap, at mga watawat ng teroristang grupong ISIS na sinasabing kaalyado ng mga maute. Kasama sa mga na-recover doon sa enkwentro ang mga war materials, nagko-contain din ng kanilang mga plano. So we are still under, in-exploit natin ang mga dokumentong to para ma-preempt natin kung ano man ang plano nilang kasunod. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Dinakip ang dalawang suspect ng carnapping sa magkahiwalay na operasyon sa Quezon City. Ang isa po sa kanila, biniktima ang sariling tiyuhin. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Saan ba yung garahe niyan? Binuntutan sa kapinatabi ng PNP HPG at ng Baguio City Police ang pampasaherong jeep na ito sa isang bahagi ng Aurora Boulevard, Quezon City. Nakumpirma na ang driver ang may warrant of arrest na 4 na taon nang pinagaganap sa Cordillera Administrative Region sa kasong paglabag sa anti-carnapping law. Siya po ay nagrenta ng sakyan at ito po ay di na po niya binalik. Patuloy namin siyang sinusubok na makuna ng panig. Sa Novaliches, hinuli ng mga operatiba ng Task Force Limbas ng PNP HPG ang lalaking ito na wanted din sa kasong carnapping. Sa impormasyon din po nakuha po ng yung PNP HPG, siya po ay nakadali na ng hindi bababa sa 20 sasakyan. Ngayon, tumutulong po yung PNP HPG para tukuyin at alamin ang lokasyon ng mga sasakyan pong kanyang nakuha. Ayon sa HPG, isa ang passenger van ni Teacher Camille, di niya tunay na pangalan, sa mga nirentangay ng suspect. Nakita po namin na yung aming van ay nasa Tacloban na. Ang mas masaklap, nailipat daw ng suspect sa ibang pangalan ang van ng biktima kahit ito'y hinuhulugan pa. Dugot pawis daw nilang mag-asawa ang pinangpundar nila ng sasakyan na gagawin sana nilang pang-sideline. Nananawagan po ako sa LTO. Sana po ma-stop na po yun to kasi hanggang ngayon hindi po namin ma-pull out yung unit namin kasi pinapakita po sa amin na legally transferred po yung van. Yung ginawa ko sa amin na ganito sobra aksaya oras, panahon, pera, tsaka yung threat na kami po ay paulit-ulit binabalikan ng financing dahil hindi ho namin mabayaran yung sasakyan na wala naman sa amin. Sobrang hirap po. Sobrang hirap. Pati sariling tiyuhin, tinalo raw ng suspect. Tinangay ang bagong pickup truck nito at hindi na isinauli. Sabi niya, ginamit niya papunta ng Bicol. Hindi niya ibinalik. Sabi ng HPG, sabit din sa pasalo at labas kasa carnapping scheme ang suspect. Nakakapaglabas daw ito ng brand new na mga sasakyan gamit ang peking identification at bank documents. Bank financing po natin or yung mga dealers na nag-re-release nito po mga sasakyan or motorsiklo. Pangalawa po dyan, unang-una yung mga kababayan po nating magagamit naman din yung kanilang identification or yung mga nagpapagamit dito po sa mga gantong grupo. Dati po is legit naman po akong buy and sell. So may mga pumasok lang po sa akin ng mga transaksyon na in-expect ko po na okay. Bandang huli po nung na-deal ko na illegal pala yung mga transaksyon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyo, saksi. May bawas presyo sa mga produktong petrolyo bukas, August 12. Piso at 50 sentimo ang rollback sa kada litro ng diesel, habang 40 sentimo sa kada litro ng gasolina. Piso at 30 sentimo rin ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Ang kumpanyang Caltex may bawas namang piso kada litro sa diesel, 40 sentimo sa gasolina at piso kada litro sa kerosene. Sinagot po ni Vice President Sara Duterte ang mga batikos laban sa kanyang madalas na pagbiyahe sa labas ng bansa. Bukas din daw siyang sagutin ang mga alegasyong nakapaloob sa impeachment complaint sa tamang venue. Saksi, si Argel Relator ng GMA Regional TV. Lumahok si Vice President Sara Duterte sa Karayawan Festival 2025 Tribal Village Tour sa Magsaysay Park sa Davao City ngayong hapon. Dito, sa panayam ng media, sinagot ng bise ang puna na madalas daw siyang nangingibang bansa. Sa totoo lang, hindi naman ako nag-travel dahil gusto ko mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. At pangalawa, bumibisita ako sa tatay ko na nakakulong. Inulit din ni Duterte, handa niyang sagutin sa tamang venue
ang mga alegasyong nakapaloob sa impeachment complaint na idineklarang walang bisa ng Supreme Court. Noong umakyat sa Supreme Court, yung kaso, lahat ng hiningi ng Supreme Court ay ibinigay namin. Doon sa mga tamang forum at sa tamang venue, bibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng explanation ng mga accusations. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusa ng tao. Tinanong din namin si VP Sara tungkol sa abogado ng kanyang ama sa International Criminal Court na si Nicholas Kaufman. Ang tugon ni Kaufman, ang bise bilang isang abogado, ang kwalipikadong maghusga tungkol sa kanyang trabaho bilang defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni VP Sara, buo ang tiwala nila sa abogado. Of course, yes. Oo, kasi siya yung pinili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lawyer. So we only follow kung ano yung choice ng client, no? Siya naman yung kliyente, sa kanila naman yung professional arrangements. So as long as nagsabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang aking mga abogado, susunod kami and mag-cooperate kami kung anong kailangan. Para sa GMA Integrated News, Argil Relator ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Kritikal ang 9 na taong gulang na grade 3 student na ginulpi umano ng 5 high school students sa Iligan City. Ang sama ng biktima, pauwi na ang bata nang bugbugin ng mga suspect nitong August 4. Dinala ang biktima sa ospital matapos lagnatin at sumakit ang ulo. Hindi pa malinaw ang motibo at humarap na rin sa barangay ang 5 suspect sa pananakit. Ayon sa barangay, umawat lang sa away ng 2 bata ang biktima. Desidido ang ama ng biktima na magsampa ng reklamo. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng mga sinasabing nambugbog. Pasabog ang hatid na performances ng PBB housemates sa The Big Co-Love FanCon kagabi. At ang mga pelikula ng Kapuso Network, nominated sa 73rd FAMAS Awards. Narito, ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Nominations pa lang pero tila isang big win na para sa GMA Pictures nang masama ang mga pelikula nito sa 73rd FAMAS. Ang Green Bones may 10 nominations, kabilang ang Best Picture. Nominated din ang cast nitong sina Ruru Madrid, Alessandra De Rossi at Dennis Trillo. 5 nominations naman para sa Hello Love Again, kabilang ang mga bida nito na sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Ang pelikulang Balota may 4 ding nominations. Nominado for Best Actress si Marian Rivera. For Best Supporting Actor naman, ang PBB second big placer na si Will Ashley na ikinagulat ang balita. Ito raw ang bumungad sa kanya pagkatapos ng opening ng The Big Co-Love FanCon. Opening number pa lang ng FanCon, intense na agad ang jam-packed crowd sa suporta para sa housemates. Ang housemates may sari-sariling moments on stage, from Asver at Chares to Rawi with special participation ni Teacher Castro played by Esnir. At syempre, ang Breka. Channeling her inner little Mika naman si Mika Salamanca nang kantahin ang viral meme song na Sino Nga Ba Siya? Kasama niya sa kumanta si Clarice de Guzman na OA sa galing. OA din ang kilig na hatid ng mga ship sa PBB Celebrity Collab Edition. From Breka to Kish at Azrael. All eyes and all ears din ang lahat kina Will at Bianca o Wilka sa kanilang moment on stage. Atake rin ang biglang pagdating ni Dustin na kinakiligan ng Dasbia fans.
pero ang ending, the swill pala ang layag. Maya-maya, enter frame si Mom with her iconic line. Sorry kung tinapakan ko yung love team nyo, ha? Araneta, sabay-sabay! Meron ding performances from the girls na literal glowing on stage in their neon looks. Lumakas pa ang hiyawan sa pa-apron show ng PBB Big Boys. May puksaan pa sa aktingan mula sa dating child stars na sina Will at Cyril. Bakit mo sinusumbat sa akin? Kasalanan ko bang mas matanda ba? Spotted sa event sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo. After the show, abot-abot naman ang kilig backstage para kay Shuvi dahil sa kanyang TDH na si Anthony Constantino. Sa Instagram, nag-share rin ng ilang BTS snap si Michael Sager na itinuturing na malaking plot twist at blessing ang kanyang PBB journey. Back in court naman si Joe Berry, but this time around, siya na si Judge Lilet Matias Ignacio para sa seryeng akusada. Mixed emotions ng kaba at excitement si Joe dahil ibang-iba raw ang role niya bilang isang judge. Sobrang laki po ng magiging role niya kasi sa kanya nakasalalay kung anong mangyayari kay Carolina Astor, kaya abangan niyo po lahat yan. Maliban sa kanyang pagdating, ano pa kaya ang dapat abangan sa serye? May malaking magaganap na magbibigay ng changes talaga sa buhay ng lahat. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. May uwi ng medalyang Pilipinas sa idinaraos ngayong 2025 World Games sa China. Nagkamit ng silver medal sa Jiu-Jitsu si Jenna Kayla Napoles. Nakuha yan ni Napoles matapos ang laban nila ng pambato ng South Korea sa 52-kilogram women's event. Sa kasaysayan ng Pilipinas, si Napoles ang ika-6 na atletang nagkamit ng silver medal sa World Games. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.